Mga banned na laruan dahil nakamamatay. Paano kung ang mga laruan na dapat ay nakalilibang at nakakatuwa, nakakadisgrasya pala? May mga laruan na akala mo ay cute sa umpisa pero nakakalason, nakakabulag at ang pinakamalala, nakamamatay pala. Kaya bantayan ninyo ang mga bata, baka nilalaro na rin nila ang 7 laruang ito na na-ban dahil nakamamatay. Number 7. Aquadots. Noong 2007, maraming bata sa buong mundo ang naaliw sa laruan na Aquadots na gawa sa China para sa isang Australian company. Simple lang laruin. Iko-connect mo lang ang makukulay na beads sa kahit anong design o figure gaya ng mga hayop o bulaklak. Tapos sprayan ng tubig para magdikit. Para itong arts and crafts na hindi na kailangan ng glue, pero may hindi alamang marami. Ang beads na ito, kapag nalunok ng bata, may chemical sa coating na tinatawag na 1,4-butanediol. Sa loob ng katawan, nagiging GHB ito, isang matinding pampatulog na kilala rin bilang date rape drug. Maaari rin itong magdulot ng seizure, coma at maging kamatayan. 2 bata sa Amerika ang nagsuka at na-coma matapos malunok ang Aquadots na gumaling din kinalaunan. May 3 bata naman sa Australia ang naospital at marami pang iba ang naiulat na nagkasakit matapos malunok ang laruan. Dahil dito, agad na nirecall o binawi mula sa mga tindahan ng humigit kumulang 4.2 milyong kits sa buong mundo. Number 6. Lawn darts. Noong 1980s, patok sa mga backyard party sa Amerika ang lawn darts. Ito ay ang oversized darts na may metal spike at plastic fins. Binabato pataas para pumasok sa bilog na target sa lupa. Exciting, di ba? Pero ibang usapan na kapag bata na ang naglaro. April 1987 sa California, bumili si David Snow ng volleyball set para sa party, kasama sa package ang lawn darts, pero hindi niya ito ginamit. Tinabi lang niya ito sa garahe. Ilang araw ang lumipas, nakita ito ng anak niyang 9-year-old at ng mga kaibigan nito. Nilabas nila at sinubukang laruin ang lawn darts sa kanilang bakuran. Pero habang naglalaro, isang dart ang lumipad sa harap ng bahay at bumagsak sa ulo ng 7-year-old na si Michelle, bunsong anak ni David, na noon ay naglalaro lang ng manika. Sa kasamaang palad, bumaon sa bungo niya ang dart. 3 araw siyang nakaratay sa ospital bago tuluyang namatay. Dahil dito, nag-research si David tungkol sa laruan at nadiskubre niyang dati nang ipinagbawal ang lawn darts dahil sa mga aksidente. Pero pinayagang ibenta muli basta may warning label at hindi ilalagay sa toys section. Hindi sapat yun para kay David. Kaya lumapit siya sa US Consumer Product Safety Commission o CPSC para ipaglaban ang total ban. Gamit ang bagong investigasyon, lumabas na mahigit 6,100 injury cases ang naitala sa loob ng 8 years dahil sa paglalaro ng lawn darts. 81% sa mga ito ay mga batang edad 15 pababa. Karamihan tinamaan sa ulo, mata o tenga. Halos lahat ng manufacturers at tindahan hindi rin sumunod sa safety rules. Isa pang bata sa Tennessee ang na-coma dahil sa parehong aksidente. Kaya lalong lumakas ang panawagan ng mga magulang at safety advocates na tuluyang ipagbawal ang laruan. Noong December 1988, tuluyang ipinagbawal ang lawn darts sa buong Amerika. Number 5. Magnetics. Noong kalagitnaan naman ng 2000s, sumikat sa mga bata ang magnetics, isang construction toy na parang Lego pero may twist, ang mga magnet. Ang kada piraso nito ay may maliliit na magnet sa loob, kaya pwedeng pagdugtong-dugtungin para makabuo ng robot, bridge, sasakyan, spaceship o kahit pa palasyo. Nakakaaliw ito dahil kumakapit ito ng mahigpit at parang nakagawa ka na rin ng bagong laruan. Pero hindi para sa lahat ang creative toy na ito. Isang bata sa Amerika ang nakalunok ng isang magnet nang humiwalay ito sa plastic piece ng laruan. At nang makalunok ulit siya ng isa pa, nagkabitan ang mga magnet sa loob ng kanyang bituka. Kapag maraming magnet kasi ang nalunok, pwede silang magdikit-dikit at gumawa ng butas, impeksyon o internal bleeding sa tiyan. Kinalaunan, namatay ang bata dahil dito. Hindi lang ito nangyari ng isang beses. Noong 2007, 27 pang bata ang nagkaroon ng seryosong intestinal injuries at kinailangang operahan, habang mahigit sa 1,500 ulat ng mga magnet mula sa laruan na natanggal at nalunok ng mga bata. Dahil dito, nirecall ang halos 4 million magnetics kits at pinatigil ang bentahan ng original version. Ngayon, may bago ng magnetics na mas secure ang design at may warning labels. Pero delikado pa rin ang kahit anong laruan na may maliliit at malalakas na magnet.
lalo na para sa mga batang mahilig sumubo ng gamit. Number 4. Sky Dancers. Sobrang saya ng mga batang 90s nang lumabas ang Sky Dancers. Mga manikang may makukulay na pakpak na umiikot at tumataas sa ere kapag hinila ang lubid sa base. Para silang mini helicopter na mukhang fairy. Tuwang-tuwa ang mga bata na nakikitang lumilipad ang mga laruan nila. Pero hindi alam ng marami, may tinatagong panganib ang mga pakpak na yon. Noong 1994, inilabas ng Galoob Toys Incorporated ang Sky Dancers bilang perfect Christmas toy. Sumikat ito, kaya naglabas pa sila ng iba't ibang version. May dolphin, flower, pony, at pati ang panlalaking dragonflies. Pero habang pinapalipad ng mga bata ang mga manika, may mga hindi inaasahang pangyayari. Dahil walang kontrol kung saan lilipad, tumatama sila sa katawan o mukha ng tao. Hindi siya parang paper airplane. May matigas itong plastic core sa ilalim ng foam wings at umiikot pa ng mabilis. Parang mini rollerblade na hindi mo alam kung saan dadapo. Sa loob ng 6 na taon, umabot sa 170 ang na-report na tinamaan ng laruan at 150 dito ay may injuries tulad ng eye injuries, gaya ng scratch corneas, temporary blindness, mayroon ding mga nabalian ng ngipin, mild concussion, broken rib at facial cuts na kailangang tahiin. Dahil dito noong 2000, nirecall ng CPSC at Galoob ang halos 8.9 million Sky Dancers. Pero kahit na-recall na, may ilan pa ring nagbebenta nito online at may mga lumalabas ding pirated version. Kaya may mga bata pa ring naglalaro ng Sky Dancers. Wish mo na huwag kang tamaan nito sakaling may maligaw. Number 3. Fidget Spinner. May mga laruan na bigla na lang nagiging uso dahil cool ito, lalo na sa mga kabataan. Tulad ng simpleng fidget spinner, maliit lang ito, may 3 wing na umiikot sa gitna kapag pinaikot mo sa daliri. Parang mini electric fan. Noong 2017, naging sobrang popular ang fidget spinner. Halos lahat ng estudyante sa Amerika, pati na rin sa ibang bansa, meron nito. Ayon sa mga nagbebenta, ginawa raw ito para makatulong sa mga batang may ADHD o autism bilang focus tool o pang-relax, parang stress ball. Pero sa mga classroom, iba ang nangyari. Imbes na makatulong, naging distraction ito sa klase. May mga batang hindi na nakikinig sa teacher kasi abala sa pagpa-practice ng tricks. Pinapaikot sa isang daliri, pinapatong sa ilong, minsan pinapasa pa sa kaklase. Yung mga hindi naman kailangang gumamit nito, napasabay na rin sa uso. Ang dating therapy tool, naging pa-cool. Pero bukod pa riyan, delikado rin ang fidget spinner dahil pwedeng malunok ng bata ang maliliit na piraso o battery nito na nagdudulot ng choking hazard o matinding paso sa loob ng katawan. May mga report din ng fidget spinner na sumabog o nagliyab habang naka-charge. At kahit ang mismong pag-ikot nito, pwedeng makasugat o makasira ng mata, ngipin o balat kung tumama ng mabilis. Kahit simple at mukhang harmless, pwede itong magdulot ng seryosong injury lalo na sa maliliit na bata. Dahil dito, maraming eskwelahan sa US ang nag-ban ng fidget spinner. Ayon sa Spinner List, 32% ng top 200 high schools sa Amerika ang pinagbawal ito at marami pang sumunod. Number 2. Hoverboards. Sa social media, makikita mong umiikot ang mga tao sa malls, kalsada, o kahit sa bahay gamit ang two-wheeled na electric scooter na hoverboards. Astig tingnan, parang future na ang dating. Hindi mo na kailangan mapagod sa paglalakad o pagtakbo. Dahil gamit ang hoverboards, tatayo ka lang, pwede ka na makapunta kung saan. Pero kahit nakakaaliw ito, may mga insidenteng nagpakunot noo sa marami. Sa unang tingin parang harmless toy lang ang hoverboard. Pinapaandar gamit ang paa, kailangan mo lang bumalanse tapos kusa na itong iikot. Pero hindi kasi lahat ng hoverboard pare-pareho ang quality. May mga unit na mura pero palpak ang pagkakagawa, lalo na sa baterya. Hindi alam ng iba na ang battery pack nito ay karaniwang lithium-ion na pwedeng uminit, magliyab o sumabog. Sa mga insidenteng ito, 19 ang namatay mula January hanggang November 2022. 11 dito ay dahil mismo sa hoverboards habang mahigit na 20 pa ang naospital. Isa sa mga pinakamasaklap na kaso ang pagkamatay ng 2 batang babae sa Pennsylvania matapos magliyab ang hoverboard habang nakacharge sa loob ng bahay nila. Dahil sa sunod-sunod na insidente, nirecall ng CPSC ang mahigit 500,000 units mula sa iba't ibang brand noong 2016. Pinatigil din ang pagbenta sa mga model na hindi pumasa sa UL safety standards at maraming retailers ang nag-ban ng hoverboards sa kanilang mga tindahan. Marami ring nagbawal sa paggamit at pagdadala ng hoverboards sa mga pampublikong lugar. Kaya kung napansin nyo, bigla na lang itong nawala sa uso. Ang futuristic device ay parang iniwan na lang sa past.
At ang number 1 sa ating listahan, hindi mo aakalaing ang simpleng bagay na to ay nakakamatay pala. Number 1. Mini hammocks. Noong 90s, isang klase ng duyan ang naging dahilan ng sunod-sunod na aksidente, ang tinatawag na mini hammock. Sa unang tingin, parang laruan lang ito, maliit na version ng regular na duyan, gawa sa nylon net at kasya sa mga bata, pero hindi ito kasing safe ng akala ng marami. Wala kasi itong matibay na spreader bars na tumutulong para manatiling bukas at flat ang duyan. Dahil dito, kapag pumapasok o bumababa ang bata, pwedeng mabaluktot o umikot ang duyan at pumulupot ang lubid sa leeg nila. Mula 1984 hanggang 1995, naitala ng CPSC ang hindi bababa sa 12 batang edad 5 hanggang 17 na nasakal at namatay gamit ang mini hammocks na walang spreader bars. May mga kaso rin ng bata na nakoma o nagkaroon ng permanenteng damage sa utak matapos halos masakal sa duyan. Noong 1996, umaksyon ang CPSC at nirecall ang mahigit 3 million mini hammocks mula sa 10 manufacturers. Hininto ang paggawa at pagbebenta ng ganitong klase ng duyan at pinaalalahanan ang mga magulang at tindahan na alisin agad ito sa gamit ng mga bata. Kaya tandaan, hindi lahat ng laruan na nakakatuwa ay para sa mga bata. Palaging tingnan ng product hazard at safety tips sa packaging para siguradong safe at bagay ito sa batang pagbibigyan. Dahil walang kahit na anong laruan ang hihigit sa buhay ng paslit. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell